Magandang araw! Ako si Ma'am Anadine, ang inyong makakasama sa talakayan sa Module 7, ang emosyon. Ang buhay ay punong-puno ng makulay na karanasan at pagkikipag-ugnayan na nakabibigay sigla at kahulugan nito. Mula sa mga karanasan, ito ay napukaw ang iba't ibang emosyon at damdamin. Ano nga ba ang emosyon? Ang emosyon, ang damdamin, ang pinakamahalagang larangan sa pag-iral ng tao. Ang aspektong emosyonal ng tao, katulad ng pagdamdam, pagkagusto, pagmamahal at pagkapuot ay hindi nakabatay sa katuwiran o anupaman, kagyat na may kaugnayan ito sa mga obhetong tinatawag na may pagpapahalaga. Apat na uri ng damdamin. Ang una ay pangdama o sensor feeling. Ito ay tumutukoy sa 5 karamdamang pisikal o mga panlabas na pangdama na nakapagdudulot ng panandalian, kasiyahan o paghihirap ng tao. Halimbawa ng mga ito ay pagkagutom, pagkauhaw, kalasingan, halimuyak, panlasa, kiliti, kasiyahan at sakit. Ang ikalawa ay kaya ng damdamin o feeling state. Ito ay may kinalaman sa kasalukuyang kalagayan na nararamdaman tao. Halimbawa nito ay kasiglahan, katamlayan, may gana, walang gana. Ang ikatlo ay psikikong damdamin o psychical feeling. Ang tugon ng tao sa mga bagay sa kanyang paligid ay naiimpluwensyahan sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang damdamin. Ang halimbawa nito ay sobrang tuwa, kaligayahan, kalungkutan, pagdamay, mapagmahal, puot. Ang ikaapat ay spiritual na damdamin or spiritual feelings. Ang mga espiritual na damdamin ay nakatuon sa paghubog ng pagpapahalaga sa kabanalan tulad ng pag-asa at pananampalataya. Mga pangunahing emosyon. Ang mga emosyon na nakasisiya ngunit nangangailangan ng wastong pamamahala. Ang una ay pagmamahal o love, ang pangalawa ay paghanga o desire, ang pangatlo ay pagkatuwa o joy, ang pang-apat ay pag-asa o hope, at ang panglima ay pagiging matatag or courage. Ang mga emosyon na nagpapahirap sa damdamin dahil ito ay nakakatakot, nakalulungkot at nagdudulot ng sakit sa kalooban ng tao. Ang una ay pagkamungi o hatred, ang pangalawa ay pag-iwas o aversion, ang pangatlo ay pagdadalamhati or sorrow, ang pang-apat ay kawalan ng pag-asa or despair, ang panglima ay pagkatakot or fear, at ang panghuli ay pagkagalit or anger. Sa pamamagitan ng emosyon ay nababati ng tao ang nangyayari sa kanyang paligid at nabibigyan ito ng katuturan ang kanyang isip. Natutukoy na higit na angkop na kilos kung sakaling maramdaman muli ang damdamin, at ang panghuli ay nagagamit sa pakikipagkomunikasyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang mga emosyon na hindi na pamamahalaan ay maaaring hindi maganda ang impluwensya sa ating mga kilos at pagpapasya sa sitwasyong may krisis, suliranin o pagkalito. Ngunit hindi lahat ay sapat ang kakayahan upang mapamahalaan ang kanilang emosyon. Nakita ng ilang siyentipiko tulad ni Salovey, Garner at Goleman ang kahalagahan ng pamamahala sa emosyon sa pagpapaunlad sa sarili at pagkikipagkapwa. Kapag napagtagumpayan ng tao ang pamamahala ng kanilang emosyon, nangangahulugan na mataas ang kanilang EQ or emotional quotient na kilala rin sa tawag na emotional intelligence. Ano ang emotional quotient, EQ, or emotional intelligence? Ito ay kakayahan na makilala ang ating sariling maramdamin at ng iba para sa pag-udyok sa ating sarili at para sa pangangasiwa ng mga emosyon sa ating sarili at sa ating mga relasyon. Ito rin ay naglalarawan ng mga kakayahang na naiiba mula sa akademikong katalinuhan. 5 pangunahing elemento ng EQ. Pagkilala sa sariling emosyon, pamamahal sa sariling emosyon, motibasyon, pagkilala at pag-unawa sa damdamin ng iba, at pamamahala ng ugnayan.
mga mungkahing paraan upang mapamahalaan ang mga misyon. Ang una, tatanungin ang sarili, hahayaan ko bang makagawa ako ng di karapat-dapat o mas pipiliin kong gumawa ng makakabuti? Ang pangalawa ay tatanggapin na ikaw ay natatakot harapin ang takot, ngunit iisipin na mayroon pang higit na magandang mangyayari. Maging positibo sa pagharap sa hamon ng buhay. Ang pangatlo ay isaisip na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kapangyarihan at pagiging tanyag, kung hindi sa kakayahan na mamuhay ng may pagpapahalaga at dangal. Ang ikaapat ay matutong tanggapin na may hangganan ang lahat ng bagay na mayroon tayo, tao man o bagay. Hindi ito nangangahulugan na magiging wala kang pakialam o wala silang halaga sa iyo. At ang panghuli, sa tuwing ikay ay nawawala ng pag-asa, isipin na may mga taong maaari mong pagkatiwalaan at mahingaan ng tulong. Buksan ang isipan at kalooban na kaya mong makamit ang hangarin sa buhay. Ang mga iminungkahing paraang kalakip ang mga baytod ay makakatulong upang mapamahalaan ang emosyon at magiging magandang gabay sa pagpapasya tungo sa matiwasay na pamumuhay at maging produktibong miyembro ng lipunan. Tandaan, hindi lamang ang sarili ang nagiging biktima ng ating maling pamamahala sa ating emosyon. Mahalagang maipahayag natin ito ng maayos upang mapanatili natin ang ating magandang ugnayan sa ating kapwa. Dito nagtatapos ang aking talakayan. Hanggang sa muli, paalam!